isang reflexive pronoun. Sabihin po, dinadirect natin sa sarili natin. Reflexive pronoun po. Kinakanya po natin. So, yung meaning po ng so ay oneself. Oneself. Halimbawa po nan ay myself, himself, herself, ourself, themselves, and yourself po. Ngayon po, yung infinitive verb na apule, ang meaning po ay to call. So, pag pinagsama po natin yan, magkakaroon po tayo ng sapule. Sapule. Na ang meaning po, pag pinagsama po, oneself to call is to call oneself po. To call, ay. Yung meaning po ay to call oneself. Ngayon naman po, ako na po, naintindihan po natin. Bali po, su apule, gagawin po natin siyang sapule kasi po, ito na po siya, ito po yung gagamitin natin na infinitive So verb every po. time may E and A, gagawin mo lang yan. Po? Yung parang may S, E, and A. Opo, ito na po siya. Every time. Pinaliwanag ko lang po saan po siya nanggaling po. Nagiging ano po siya, to call oneself po. Ngayon naman po, punta po tayo sa reflexive pronoun. Ang reflexive pronoun po, meron po siyang tagi-isa. Yung ju, chu, il, el, ong, nu, bu, il, el. Meron po siyang partner bawat po isa. Ang reflexive pronoun po na gagamitin natin ay mu. Ibig po yan, I, myself. You, ako. Me, mu, myself. Jumu, I, myself. Ngayon po sa chu, gagamitin po natin ay ganito po. Chu. Chu, chu. Ay, ibig sabihin naman po yan ay you, yourself. Dito naman po sa il, el, ong, ang gagamitin po natin ay su. So po, ibig sabihin po nan ay he, himself, her, herself, ong, ourselves. Naintindihan po natin? Okay po, sa nu naman po, ang gagamitin din po natin ay nu. Same lang po, nu po. Ang big sabihin po nan po yan ay we, ourselves. Okay po? We, ourselves po. Sa bu naman po ay you. Ang gagamitin naman po natin ay bu. So, you, yourselves. Okay po? Or you, yourself. Kasi po nagiging, pwede rin po itong gamitin para sa singular. Ngayon naman po sa il, el, ang gagamitin din po natin ay su. Okay po? Naintindihan po natin? Yung su po, ibig sabihin po nan ay them or their, selves or themselves. Okay po. Sa ju po, ano po ibig sabihin ng ju mo? I, myself. Sa chu to po, ano po ang basa? Ay, ano po ang meaning? Sa il, el, ong, su, himself, he, himself, her, herself, and we, ourselves. Dito po, we, ourselves. Ngayon po, bu, you, yourselves. Sa il, el, su, them, themselves. Ano po? Pabasa po. Jumu, shutu, il, el, ong, su, nunu, vuvu, il, el, su. Na-lecture po natin. Okay po, ulitin ko na po. Jumu, I, myself. Shutu, you, yourself. Ang meaning? You, yourselves. Madami po yun ha, or pwede rin po isang taong tinutukoy, pero kagalang-galang po, or ginagalang po natin. Or formal way po. Sa il, el po, ano pong partner? Ano pong meaning? Themselves. Opo, yun po. Them, themselves po. Parang ganun po. Okay po? Sa il, el, ong po, ano pong partner natin? Student po. Malinaw na po tayo dito. Ngayon po, pupunta na po tayo sa pinaka-verb po natin na sapule.
Malinaw po ba dito? Mahalaga po kasi po to para malaman po natin, ay bakit may ganito yung verb na to? Kasi po yung iba siya dito. Okay po? Punta naman po tayo sa conjugaison ng infinitive verb na sapole po. Ganito po siya i-conjugate. Chutapel. Chutapel, Il el ong apel. il el ong apel, Nunuzapelong. nunuzapelong, Lagi po natin tatandaan yung S po magiging Z. Magiging same po siya kasi po ang katabi po ay vowel. Okay pa ulit po. Nunuzapelong. nunuzapelong, Bubuzapole. bubuzapele, Il el zapel. il el zapel, Ngayon po, nakita niyo po itong mga ay, sorry po. Il el ong sapel. il el ong sapel, Okay po, nakita po natin itong jumu. Ito po yan, jumapel. Ito po siya. Ito po. Ngayon po, kaya po nawala yung I kasi po ang katabi po ulit ay vowel. Ngayon po, ang ibig sabihin po nitong jumapel, di ba po ju, ako po, ako. T. Yung mu po, sarili ko. Apel po is to call, so ako tawag ko sarili ko. Parang ganun po, ang tawag ko sa sarili ko, parang my name. Yun po yung ginagamit natin, my name. Nagigets po natin? Kinakanya po natin eh. Kunyari po ako, Jumapel Ruel. Jumapel Ruel. Ako, sarili ko, tawag. Parang ganun po. Kasi po, barok po siya pag direct Tagalog. So, ang tawag ko sa sarili ko, ito po yan, to call oneself, Jumapel Ruel. Pagpapakilala po kayo ng sarili nyo, Jumapel po ang gagamitin. So, bakit nga po nagkaroon tayo dito ng M? Kasi vowel. Opo. Dapat po yun ay Jumuapel, pero katabi po ay vowel, so apostrophe po, M apostrophe. Dito naman po ay Chutapel, Chutapel. your name. Parang gano'n po, your name, yung tawag sa'yo, gano'n. So, bakit po naging tito? Kasi po ang partner po niya sa reflexive pronoun ay to. So, katabi rin po ulit ay vowel, so T apostrophe. Okay. Pabasa po, Chutapel. chutapel, Ang ibig sabihin po nun ay, yun po gano'n, you, your name. Pero ang pinakamadali pong para matanda natin, your name. Your name na lang po. In-explain ko lang po to para malaman nyo, hindi kayo nagtataka, bakit may mga apostrophe. Ngayon po dito, il, el, ong, sapel. il el ong sapel, Sino po makakapag-sabi anong meaning nito? Given po dito, ano po? His name. Yes po. His name, her name, our name. Okay po. Il sapel. Pabasa po. Il sapel. il sapel, El sapel. el sapel, Ong sapel. ong sapel, Nunu sapelong. nunuzapelong, Ano naman pong meaning natin dito? Our name. Opo, our name po. So, nunu sapelong, our name. Bubuza pole, your name po. Pwede po tinutukoy natin maraming tao or iisang tao lang po. Naintindihan ba natin? So, il, el, sapel. Ganun po ulit. Di po ulit natin ito babasahin kasi po rules po nila yun. Okay po, pabasa po. Il, el, sapel. il el sapel, Ano pong meaning? Their name po. Okay po. Ang Tagalog po nan ay, anong pangalan mo? Okay po, pabasa po. Bubuza pole komo. bubuzapele como, Ang sagot niya po ay Jumapel Henry. Ang pangalan ko ay Henry. Ngayon naman po, may iba nga po tayong paraan sa pagtatanong po ng pangalan. Pwede po nating sabihin, Como Chutapel o kaya Chutapel Como. Kunyari po, casual na lang kayo nag-uusap ng kaibigan nyo. Hindi nyo na po gagamitin yung bu kasi friends naman po kayo, di ba po? So, gagamitin po natin ay Chutapel. Kung friends po ha, or close friends nyo pa ganyan, Chutapel Como, pero imposible naman kung friends nyo na hindi nyo pa kilala. Di ba po? Chutapel Como or Como Chutapel. Tapos ngayon naman po, kunyari po, nasa isang nakikipagkilala po kayo, formal way po. Kunyari po si sir, first meet nyo po kay sir. Bonjour monsieur, tapos tatanungin nyo po yung pangalan ni sir. Yun po gagamitin nyo, bubuza pole como. Pabasa po ulit, bubuza pole como. Pwede rin po ang como bu sa pulebu. Como bu sa pulebu. Ganito po. Wait up. Kasi po marami po tayong way ng pagtatanong po. Como bu sa pule bu.
Ganon din po yan, tinatanong lang din po natin yung pangalan niya. Anong pangalan mo? In magalang way po to. Or marami po kayong tinatanong. Komubu sa kulebu or bubu sa kulekomo. Okay, panaintindihan po natin? Oli ang na yun. Okay po. Tatanungin ko po kayo, komubu sa kulebu? Yes po, tama po, ganun po. Okay po, naiintindihan na po natin to. Naiintindihan na po natin yung meaning, yung totoo po? Yes. Okay po, ngayon naman po, para mas ma-visualize po natin, kailangan ko po ng dalawang lalaki, dalawang babae po. Anong pangalan mo? In for casual way lang po. Kunwari po magkaibigan po kami. Ganito po, kunyari po magkaibigan po kami ha. Komo chutapel. Okay po, yun po. Isang tao lang po yung kausap natin. Tapos friend po natin or casual lang po natin kinakausap. Komo chutapel, chutapel komo. Ang sagot po ay? Okay po. Ngayon naman po, sample po natin yung il zapel komo. Okay po, gagamitin ko po yun. So, ang tatanungin ko po ay babae o lalaki? Lalaki po. Ngayon po, andito po si Kuya. Punta po tayo dito. Ano po pangalan niyo, Kuya? Josh. Josh, patanda lang po tayo. Josh po. Ngayon po, tatanungin ko si ate. Il zapel komo? Il zapel Josh. Opo, kasi po, his name, Josh. Okay po, nakikita niyo po paano gamitin? Okay po, ulit po. Il sapel komo? Okay po, nakikita niyo po? Kausap ko po siya, pero ang tinatanong ko po ibang tao na lalaki po. Ano pong pangalan niya? Il sapel komo? What is his name? Okay po, ngayon po siya ang sasagot, Il sapel, his name is Josh. Okay po. Ngayon naman po, El. Ate El ka po dito. Ano pong pangalan niya? Saira po. Kuya, patanda po yung pangalan niya. Okay po. El sapel komo? Okay po, nakita niyo po? Tinanong ko po sa kanya, tinatanong ko po pangalan ng isang taong babae po. Kaya ang gamit ko po ay El. El sapel komo. Okay po. Ngayon naman po, gamitin ko yung ong. So kami po yun. Kami po. Kunyari po, ong. Ang ong po ay, we rin po yun ha, we. Tatanungin ko po si ate, kunyari po, tatlo kami. Tatlo po kami na. Tama po ba? Ong sapel komo po, sir, no? Pag tinanong ko po kayo, ong sapel komo, ako po yung nagtanong. Sabi ko po, ang sapel komo, pero imposible naman kung hindi ko alam yung pangalan namin. Ang sapel komo, tapos sasagutin niyo po ngayon, ano pong gagamitin natin? Bu po, kasi po, madami kami. At iba-iba, kahit anong gender po yan eh. Basta po marami kami. Ulit po, ang sapel komo, ang sagot po ay? Okay po, sasabihin niyo po, bubuza po le, RB, Josh, may E po. E po, it po. Ibig sabihin po ng ED ay end. Okay po, nakikita niyo po paano gamitin? Ito po, mas ginagamit po siya sa letter and more formal way po. Formal way. Ito po kasi parang sa casual lang po yung ong. More on casual po siya. Punta naman po tayo sa bu. Ang init. Sa bu po. Pag tinatanong ko sa bu, kuya, dito pa tayo. Tapos po tatanungin ko kayo. Diyan po. Dito. So marami po sila. Tatanungin ko po si kuya. Bubuza pule komo. Okay, ay. Komo buza pule bu. Ang sasagot niyo po, ano pong gagamitin yung verb? Ay, dito po. Po? Hindi po. Kayo po tinatanong ko. Kasama po kayo doon sa tinatanong ko. Sino pa nagsabing ong? Tama po, pwede pong ong. Ong sapel, tapos sasabihin niyo po yung pangalan niyo. At ikaw na po yung sasagot ng pangalan niyo po. Okay po? Tapos po, pwede rin po ano pa po natin gamitin? No po. Pag tinanong ko po kayo ng bu, ibig sabihin po included kayo. Included po kayo. Okay po. Okay po. Ngayon naman po, tatanungin po ulit kita. Ikaw lang po, solo po kayo. Komo buza po lebu? Ano pong gagamitin niyo dito? Jumapay po kasi isa lang po ang kinausap ko and ginagalang po. Formal way po yung ginawa ko kung tanong. Okay po? Naintindihan niyo po yung pagkakaiba po? Yes po. Okay naman po. Punta naman po tayo sa el zapel. Okay po. Dem naman po to, dem. Parang maramihan po siya ng ganito. Tatanungin ko po isang tao, tapos sila po. Okay ba? Sabihin ko po, wait lang po. Sa L lang po muna tayo, El Zapel. Okay po, dalawang babae po. Tinanong ko po si kuya. El Zapel komo?
Ano pong sagot natin? Isabel. Yung pangalan po nila. Bakit po ginamit natin to? Kasi po ay marami sila at babae lang po, walang kahalo. Naintindihan niyo po yun? So pag tinanong naman kita ate, ang gagamitin ko pag tatanungin ko anong pangalan nila? Opo. Ano po yan? Ito po ba? Ito po. Tama po. Ilsapel. So ang sagot niyo po, Ilsapel, then yung name nila. Sama ka po dun. Ngayon naman po, tinanong ko si ate. Tatlo po silang gusto ko malaman yung pangalan. May babae po pati lalaki. Ano pong gagamitin ko? Ito po. Tama po. Kasi po, sinabi ko nga po nung nakaraan, masculine po yung lagi natin gagamitin pag haluan po. Okay pa, naintindihan na po natin yung pagkakaiba po? Okay po. Thank you po sa participation. Po na po tayo. Opo. Mabubu sa kule. Okay po. Tama po. Ano pong meaning natin nan? Ano po pangalan niyo? Kayo? Ano? Opo. Anong pangalan niyo po? Okay po. Tama naman po yun. Opo. Okay na po. Pabasa ko ulit. Kumububu sa pule. Mabubu sa kule. Pwede rin po yan ng kumubu za pulebu. Okay po? Baka po kasi narinig nyo tong tanong na to, ang tinanong po sa inyo yung kumubu za pulebu, hindi nyo na po malaman. Para may idea po tayo. Dito naman po sa number 3 po, tawagin ko lang po si Miss Ronaldin Labul. Apo, ano pong nawawala natin ditong pronoun personal? Bakit nyo po nasabing to? Yung dun sa ES, Pa? patanong sa dulo. Ito po, tama po yan. Pero isa pa po sa para palatanda natin, ito po. Tama naman po. Okay po. Dito naman po sa last number, si Miss Zaira Moralina. Ba? Pa? Yung pinakabuo po. Elizabeth, Opo. Pa-spell nga po sa akin po. S, apostrophe, P, P, E, N, N, Tama po. Dito naman po tayo sa number, sa kabila po. Si... Ano pong meaning po nito? Ano pong meaning nito? Ano pong meaning po nito? Yung tanong. Pa? Apo. Ano pong meaning ng buong tanong po? His name. Apo. What is his name? Tinatanong niyo po ay lalaki. Okay po? Dito naman po, si Miss Joy Embil. Embil kayo po yun tayo. Dito po, ano pong gagamitin natin? Sabi niyo na kanina eh. Oh, okay. Bakit po? Kasi parehas babae and lalaki siya eh. Apo. Ano pa? Ano pa po nagpaano sa inyo? Pero ano po? Third para. May babae at lalaki po. Yes. Pwede naman pong babae lalaki rin po. E. ILS. Bakit po hindi ILS? Kasi Kasi po, sa pagko-conjugate po natin kanina, yung ong po, ganito po yung partner niya. Yung ILS naman po, may NT po sa dulo. Apo, para po hindi tayo malito po. So, ang sagot po natin dito ay? oo. Opo. Sa number 2 naman po, si Miss Debra Dalaudaw. Okay po. Ano po ang sagot natin dito? Po? Opo. Tama ba? Ganito na din. Pasensya. Dito naman po sa pangalawa, ay sa pangatlo, si Miss Maria Daril Ann de la Cruz. Ano po sagot po natin? Jumapel Marian. Paulit po? Jumapel Marian. Okay po, tama po. Jumapel Maria. Dito naman po sa last, tawagin ko naman po si Miss May Claire Dari. Natawag ko na po kayo? Hindi pa. Okay po. El Chapel. Po? La Chapelle po. El Chapel Heart Iclui. El Sapel po. Hindi po siya. Paulit po. El Chapel Heart Okay po. Iclui. Pa-spell po sa akin po. S apostrophe apel.
Yung may ENT, ganyan. Okay po. Sabi niyo po, S-A... Dahil siya na yun, ENT yung dulo. Okay po. Lagi niyo po tatandaan yung partner po na conjugation. Kaso po minsan nakakalito po yan. Kaya po, aralin po natin ito. Mahalaga po ito. Minsan po may nakita po tayong pogi sa tren, may kasama po. Tatanungin niyo po, ilsa to ko mo? Para malaman niyo po. Okay po? Ay, dito po? Dito po? Opo, pwede rin po siya dito. Sinakto ko lang po. Kasi po, ipapa-explain ko rin po. Ito po ang kabububo sa puli. Pwede po siya dito kasi po, pwede pong 2 or more ang tinatanong niyang name po. Pwede rin po siyang babae or lalaki. So si Tanya po babae, si Simon po ay lalaki po. Di ko sure, baka bading pala siya. Ngayon naman po, pwede rin pong kumububo sa puli. Ang tinatanong po natin ng formal way po, formal way po, is pwede po yung sagot ay Jumapel Marian. Kung ginagalang ko po si Marian, siya po ang tinatanong ko dito. Okay po? Naintindihan po natin. So pwede po siyang sagot. Ngayon naman po, tawagin ko po si Mr. Edwin Ashiko. Ashiko? Sino po yun? Ito po siya. Ay, sorry po. Sorry po, sir. Dito po sa Como Chutapel, ano po ang sagot po natin dito? Ano pong sagot natin dito? Jumapel Marian. Okay po, kasi po, bakit po ito? Kasi po, isa lang po ang tinatanong natin. Okay po? Naintindihan niyo po? Okay po, ngayon naman po, tawagin ko po si Miss Melody Mendoza. Isabel David. Dito po, Isabel Como, ano po yung sagot? Isabel Como, Isabel David. Opo. Isa lang po tinatanong natin lalaki, so isa lang din ang gagamit pang isahan. Singular po ang gagamitin natin. Okay na po, naintindihan niyo po yung drawing. Ay, panot pala siya. Meron siya Ay, sorry, te. Patawarin mo. Okay na po, explain ko na po. Sa first picture po, isang tao, any gender po, close po natin, or friend natin, and casual lang po na tayo nagtanong. Ano pong tanong ang gagamitin natin? Pagkatanong natin yung pangalan niya. Tama po. Como Chutapel. O kaya Chutapel Como. Chutapel Como. Opo. Hindi ko na po isusulat. Okay lang ba? Apo, sulat niyo. Sulat ko. Wala, picture na lang namin. Ito na po. Pasensya ka. Hindi na magkasya. Siya na yung nag-lecture para sa akin. Pagpipicture na lang natin. Okay po. Pag tinanong nga po natin ang isang person, wag na nga. Hindi nga na. Dito naman po tayo sa second drawing po. Meron po tayong 2 person, peras po silang babae. Ano pong gagamitin natin tanong? Isabel Como. Ano po yung spelling? E-L. Okay po. Kasi po, dalawa silang babae at ang gagamitin po natin ay yung pangmaramihan. Ngayon naman po, dito po meron po tayong 1 person, pwede po siyang any gender, ang tatanungin niyo po siya ng pangalan niya pero informal way po. Ano pong gagamitin natin? Kumububu sa puli. Kasi po may Z po tayo, so parang babasahin po natin yung E, pero yung Z po, hindi na po. So, pinakatanong po ay, or kumubu sa puli. Okay po? Eh, pag ano naman po, 2 or more person po, any gender sila, babae at lalaki, ano pong gagamitin natin tanong? Ay, nalito na kayo. Ah? Ay, il. Parang, Il sa pel ko. teka lang, nakakalito nga. Wait lang pa. Ang pwede po natin gamitin din ay Il. vu rin po. Pwede rin pong vu. Pwede rin pong vu kasi po, tinanong natin sila dalawang tao po. Di ba po, kunyari kayo? Ay, kayo po. Tama pala. Kunyari, tinanong ko po sila. Para sa sarili natin. I call you po, ganun. Huwag po tayo doon, malilito po kayo. Okay po, yung Japel po, ibig sabihin po nito, I call. Ngayon po yung Jumapel, kasi po inari natin yung call.
Ibig sabihin po nan, I call myself. Oh, nakita niyo po yung pinagkaiba. Pag nawala po yung mu, yung M, iba na po yung meaning niya po. Okay po tayo doon? Kaya po, lagi pong partner yan. Kunyari po, ayan nga po, sample nito, Japel. Ibig sabihin lang po nun, I call. Pero pag ginamit po natin Jumapel, I call myself. Kunyari po, I call myself RV. Yun po yung Jumapel RV. Okay na po? Yung totoo po. Parang nalilito po kayo. Yun na po. Ay po. Ibig sabihin kapag walang M. M po. Japel. Ito po. Yan, saan mo kami dyan? Ibang verb po to. Ang verb naman po to yung apple eh. Call. Wala, hindi pa natin na ano. Hindi pa. Wag. Pinapra tayo. Pakibara Layo po muna yun. Layo po yun. Malilito po kayo. Kaya kasi pwede muna tayo. Ito lang po. Kasi po may nagtanong lang po kung... Uma! Ay, para nga yun, sir. May nagtanong lang po kasi ng Hindi, ano. hindi ako sa tanong. Sige. Explain ko lang po. Kaya ko po... Kaya ko po siya sinabi kasi po may nagtanong kung okay lang po wala na yung isang Ah, book. kasi ko ba? Kaya po mahalaga po lagi natin kasama yung reflexive pronoun po pag nagpapakilala tayo.